me, pag introvert ka, may hirapan ka makipag-socialize sa ibang tao. And at Okay. the same time, for me, sobrang hirap mag-approach and alam mo yun, hindi mo alam paano sisimula makipag-approach lalo na pag dumating ka sa stage na medyo gusto mo na magtrabaho, lumabas sa comfort zone mo. Kasi pag nasanay kang introvert ka lang for how many years sa life mo, mahihirapan kang mag-adjust. Yeah. Yes. Welcome to Fairfax Podcast where we'll dive deep into the layers of life, success, and issues that keep us buzzing. Because facts and stories are meant to be shared. So hi guys, I'm Zaire Basco, content creator of the House of Collab since Season 2. Hi guys, this is your boy Julian Dave Agustin, also known as the The what? Also known as the what? new member of Front Row. Yun. Welcome! Ayun. Diba? Oh guys, keep on liking, keep on sharing. And again guys, I'm Ryan Tanyada. I'm the man behind the House of Cola. Ano, game? Game! Okay, simulan na natin to. Zaira, Julian, ba't ba tayo na dito? Ano po pag-usapan natin dito? Ang pag-uusapan lang naman natin ngayon, Kuya Rai, is about vibes and personality types. Nandito Yes. ang introvert, extrovert, and ambivert. Ano ba 'tong mga to? Ano ba yung difference ng introvert, extrovert? Tsaka yung iba for sure baka hindi pa nila masyado naririnig yung nagigets. ambivert, Yes. no? Hindi- Oo. Ay, Kuya David. Ano bang definition, Julia, ng ng extro and intro muna tayo? Actually, it's parang depends sa energy ng tao kung paano niya ilalagay yung sarili niya to interact with other people. Ayun. When it comes to introvert, ito yung mga napapansin kong taong tahimik, medyo mahiyain, ayan, na parang hindi nagbabago yung energy na ginagawa nila. Nandun lang sila sa level na nahihiya, tahimik lang sa gilid, gano'n. Ay. Pag introvert. Oo, tapos pag extrovert naman for me, ito yung mga tao na parang grabe yung energy sa Yes. pakikipag-socialize, yung battery socialize nila Social sa ibang tao. butterfly, Tama, Oo, tama. na parang grabe. Alam mo yung laging parang 100% may energy, hindi na mapagod. Ganun. Tama. Okay. So since din pala yung meaning ng introvert tsaka extrovert, do you think one personality is better than the other? Para sa No. inyo, para sa inyo. No. Sige, ano yung mga advantage and disadvantage ng introvert tsaka ng extrovert? Sige. Okay. Ako muna. Go. Sige. For me, pag introvert ka, may hirapan ka makipag-socialize sa ibang tao. And at Okay. the same time, for me, sobrang hirap mag-approach and alam mo yun, hindi mo alam paano sisimula makipag-approach lalo na pag dumating ka sa stage na medyo gusto mo na magtrabaho, lumabas sa comfort zone mo. Kasi pag nasanay kang introvert ka lang for how many years sa life mo, mahihirapan kang mag-adjust agad. Yeah. Yes. Tapos pag extrovert ka naman, minsan, nasosobrahan naman tayo. Na parang, minsan nagiging below the belt or minsan yung sensitivity natin in life, hindi na natin nararamdaman yung ibang tao. Na parang, Yes. ang alam lang natin, maging happy, mag-joke, ganito, ganyan. Diba? Yes. So me, for you, yun yung mga disadvantages nilang dalawa. Okay. How about you, Julian? What's the advantage and disadvantage? Okay, for me naman, since na-mention naman na ni Zaira yung mga Hi, disadvantages, for me Hi, naman, Nabs. yung mga advantages na lang yung siguro itatackle ko. Sige. Sa side ng introvert is, since nga nagsisettle sila dun sa subtle energy lang, parang they have more time to assess their own self. Because nandun sila sa bubble ng personal space. Meaning to say, alam nila kung ano yung mga ayaw nila, mas kilala nila yung sarili nila. Whereas naman, which is good thing, kasi alam nila yung ayaw at gusto nila. Which is, important sa workspace mo. Pagdating naman sa mga extrovert, since ang ginagawa nila is to depend sa other people, depend in the sense na kailangan nandyan yung mga tao na yun for them to be able to interact, nag-grow yung people skills nila. So, ang Okay. ending, mas marami silang network. Okay, gets. Sabi ni Mama dyan, introvert daw siya. Matotoo. Totoo ba yun? Okay, so nagets ko yung sinabi mo, Zai and Julian. So, meaning to say, sabi mo nga, yung mas marami network, yung mga the things that you guys said,
With that ba, anong personality mas easier and mas Thank you, Sir JV, mas harder to gain friends or network sa both personalities? Okay, siguro realistically speaking, extrovert na tayo. Mas maraming sila, friends, marami silang circle. Whereas yung introvert naman, they can make friends pero Pero it's more same. difficult Oo. for them. Okay. And the same time, yung mga magiging friend lang nila, same as them. Pero ideally naman, everyone can make friends. Yes. It depends na lang sa tao kung paano siya mag-a-adapt dun sa mga taong nakakasalamuhan niya. Kasi meron tayong mga friends na parang medyo introvert, pero alam mo yun, kaya makipag-socialize pa rin, ay makipag-make friends Yeah. to others. And some extrovert naman is parang nahihirapan naman sila makipag-make friends kasi minsan, ang alam sa kanila, jolly lang, hindi nagiging seryoso in life, yung Yeah. gano'n. Yes. Okay, gets kita. Siguro yung sinabi mo, Zay, parang the way you say it ba na parang pag extrovert ka, kasi iniisip ko kanina kung ano yung disadvantages ng both personalities in gaining friends and network. So, you guys are saying na yung introvert, medyo yung challenge sa kanya is, syempre, since introvert nga siya, medyo mahirap siyang makarelate or mag-gain ng friends, correct? Yeah. Pero yung kay Zaira naman, sabi niya kanina, since parang pag extrovert ka, you have so much energy, parang ganito yung mga pinapakita mo sa mga tao, does it mean ba nung sabi mo, Zay, na parang medyo magkakaroon ka ng mahirap yung parang tinatawag nating pagiging ingenuine mo sa isang tao? Kasi kung parang ganito yan, di ba? Pag you have someone special, Aha. pagka you have someone special, parang syempre ang gusto mo yung treatment sa'yo is different from, Different. di ba? Yes, Parang pagka inano mo parang, ba't ganun? Yung Oo, ginagawa, ano? yung Yun ginagawa niya sa akin, Oo. yung the way siya mo akong pakitunguhan, ganun din yung pakikitungo mo sa iba. So parang Oo. with that, parang mapaisip ko, parang wait lang. Ano ba to? Yes, Genuine yes. ba to? Or So, ano? ay- So diba? parang Yun yung ganun ba sinasabi yung ko. disadvantage ng Oo. extrovert? Tama. Yun yung sinasabi ko kasi sometimes yung energy nandun lang talaga. Lagi lang Oo. siya nandun. So parang parang hindi mo ma-define if ano ba talaga yung meant niya for sa isang tao, sa ganito, friendship ba, kung ganito ba, ganito. So parang for me lang to kasi ganun ako minsan kaya parang ang hirap ganun. So parang kailangan talaga medyo ma-balance mo yung mga ganun. Parang dadating ka sa point na you're questioning it. Di ba? Yes. May point kayo doon na kasi usually, di ba, pag yung extrovert nga na tao, parang ang dami niyang friends, di ba? Pero kung, ako nakita ko rin ito sa loob ng The House of Collab or sa, like yung circle of friends ko on my own, na parang, etong taon tong extrovert niya, parang close siya sa lahat. Pero this is the thing, close siya sa lahat. Pero kung iisipin mo, sino yung pinaka-close niya? Parang ang hirap isipin kung sino yung pinaka-close niya. Kasi meron kang masasabi ko rin na parang nakikisama ka lang pero iba pa rin yung friendship. Totoo. Unlike yung mga introvert, alam mo yung parang sobrang tahimik niya, sobrang konti lang nung friends niya, yung close lang yung circle niya, pero alam mong tight talaga yung friendship niya sa mga, Yes. di ba? Totoo. Secured Di ba? ka. Kasi kung siya nga, bihira siyang magkaroon ng friends. Pero yung friends niya talagang tight talaga, no? Yeah. Gets ko yun, Yun yung siguro nga disadvantage ng introvert and extrovert, no? So, may napulot ako dun Yeah. Meaning to say, yung introvert, nandun sila sa upper hand when it comes to being wise. Kasi, pag dumating naman tayo sa mga extrovert, dito matcha-challenge yung pagiging wise nila, di ba? Pag extrovert ka, you can be friends with people, pero that doesn't mean na friends mo nga lahat. Ibig Yes. sabihin, pwede kang makisama sa lahat, Yes. di ba? Yung tipong hindi pong something happened to you na parang kailangan mo ng something emergency or what. Parang paisip ka, sino yung taong pupunta doon? And dami mong kaibigan na close. Pero hindi mo alam exactly kung Kung sino sino. sino yung pupunta doon for you. Oo. Unlike kunwari introvert ka. You Alam have mo kung contact parang friends, pero alam mo specifically na na. agad na alam mo kung sino pupuntahan Yes. mo. Pero pag extrovert ka, miski mga friends mo, maguguluhan sa'yo kung totoo ba yung sinasabi mo or Yes. nagjo-joke ka Yes. lang. Kasi they know you as being extrovert na parang joker, Yeah. masiyahin, ganito, ganyan. So mahihirapan din yung mga friends na parang tinuturing mong friends pag nagiging ganun ka. Kasi nga, ang alam nila sa, seryoso ba yan? Ganyan ka? Diba? Yes. Sabi nyo nga kanina, di ba, na parang introvert and extrovert depends on your energy, no? With energy, na-relate ko or na-connect yung term na social battery. Battery. Social Life. battery. Yeah. ah. Totoo Can you guys expound it more? Ano ba yung social battery and bakit siya importante? Okay. Sa ako, sige ko muna. For me naman, ang social battery is, this is the time where you assess your energy kung gaano ka capable
to interact with people. Yung darating sa sense na, okay, tawag dito? Ang tawag sa word na yun? May will ka na makipag-interact. Ganon. Ako ang social battery for me, ito yung parang dito mo masusukat kung gaano ka ka-balance in life makipag-socialize sa ibang tao. Siguro pag extrovert ka, masyadong, for me yung social battery mo mabilis maubos. Kasi sa sobrang bilis, bakit siya mabilis maubos? Kasi Ay, oo. grabe yung energy yung binibigay Oo. mo sa ibang tao. Na to the point na after, kasi ganito ako, kaya alam ko. After 3 hours, energy ka, ganito, tapos after an hour or in a snap lang, parang pagod ka na, ayaw mo na ng tao, ganito, ganyan na thing. Yes. Tapos pag introvert ka naman, yung social battery mo, though mahirap, pero sobrang haba. Kasi bakit? You know to yourself kung ano lang yung gagawin mo. And alam mo sa sarili mo kung ano lang yung kung sino lang kakausapin mo, ano lang yung gagawin mo sa taong to, anong gagawin mo sa time na to. So parang ikaw, nababalance mo in life. Pero pag extrovert ka, mahihirapan ka makipag social battery sa lahat ng tao for a day. Kasi mabilis siyang maubos dahil masyado kang energetic na tao. Okay, noted on that. Pero I have a question ulit. I'll go back dun sa pagiging genuine or something. Kunwari introvert ka, no? Kunwari introvert ka. Let's say nasa loob ka ng The House of Collab, introvert ka. Pero alam nyo naman na sa loob ng The House of Collab, you need to interact with other people. You need to be loud. Yes. So now, question ko, will you guys call it ingenuine or hindi totoo or medyo may pagka-plastic kung introvert ka and you actually don't have that kind of social battery or siguro sabihin na nating interest na to actually mingle and kilalanin yung ibang tao but you just have to do it. Di ba? So will you say na because of that hindi genuine or yung pinapakita mo? At the same time, I have another question. If you're extrovert, going back again, yung parang kanina sinasabi ko, na paano ka magiging genuine yan? Ganyan ka naman talaga. Di ba? Na tipong, how would I know na gusto mo talaga akong kilalanin kung sino ako? Lahat, ganyan ka naman talaga eh. Di ba? Gets nyo? So ayun, can you call it na paging ingenuine pagka ganon? Ako siguro, some point, masasabi kong oo, pero some point hindi. Kasi may iba't iba naman yung klase ng perspective ng tao and ibang-iba din yung mga pag-iisip ng tao. So for me, siguro yung sa no, kasi may mga tao na ginagawa lang just for the show, just for the work and anything. Pero may mga tao naman na introvert talaga, pero they trying their best na makipag-socialize sa tao kasi para lumabas dun sa comfort zone nila. Yes. Diba? Which is yung mga taong ganun is parang for me, good point yun para sa kanila kasi mababago yung in a way na alam mo na kung paano ka makikisalamuha sa introvert pag naging extrovert ka. So alam mo na mag-handle ng ibang tao pagdating sa ganong sensitivity. Tapos pag extrovert ka naman, siguro masasabi ko genuine naman na gusto ka nilang makilala. And at the same time, makisama. Kasi big impact din for me yung mga extrovert when it comes to show. Kasi doon Sila kumukuha yung ng energy. nagdadala. Yes. Sila yung magdadala. And once na nadala nila yung isang show, nagiging domino effect yan na kahit Yes. introvert ka, napapasama ka. Kasi nga yung energy, nakakahawa talaga yung energy. Kapag mababa yung energy ng mga kasama mo, bababa rin energy mo. Yes. Pagka mataas yung energy mo, mahawa mo rin yung iba, di ba? Oo. Yes. Yung tipong parang, ay, ganadong-ganado ako. Gusto ko tong work na to. Tapos Yes. makikita mo yung isa. Ano ba yan? Parang nakakawalang gana. Di ba? Oo, ganun. Yung gusto mo gawa ng content, pag nakita mo lahat sila nakaupo lang, parang walang gana. Huwag na, di na rin gawa ko. Pero- Unlike kung lahat, di ba, energetic gawa ng content, kasi gawa na rin ng content, Pero di ba? alam mo sa talk dumating ako sa point na parang, siguro exhausted ako. Tapos, gigising ako na maaga, pagod na ako, wala pa akong ginagawa. Pero, I see a lot of content creator na umaga pa lang makikita mo Yes. nasa veranda na, nasa pool area na, nasa ganito na, nagko-content na kahit miski akong pagod, matik yung energy nila Yes. parang napupunta Totoo. na rin sa akin Na-attract mo yung energy nila. na parang, sige, content na ako. Content na rin ako. With that being said, eto may question ako. Dito sa loob ng FNC, para sa inyo, sino ang pinaka-introvert at sino yung pinaka-extrovert na tao dito sa loob Ay. ng Introvert? FNC Mansion? Yes. Okay. May entry ako dyan. May entry ka. Siguro right now, since nag-a-adjust pa lang sila, nandun sila sa adjusting phase. Yes. Yung iba nakikita kong parang nawawala na sila sa sa bubble nila. Yeah. Ang nakikita ko pa lang here is una talaga si Kate yung pumasok sa isip ko. Introvert. Kate Lescano. Yeah. Pero ngayon, parang nagjo-jump na ako kay Chandria.
Chandria. Oo, Okay. kasi Chandria, tama ba? Chandria. Yeah. Yes. Yung naka-black. Kasi mas nakikita ko ng, lumalabas na rin si Kate. Si Chandria still can figure out yung niya, yung ingay niya. Hindi ko pa nakikita. Parang after dark na. Wow! Joke lang, go. Pagdating naman sa most extrovert person, hindi kita masasabi. Kasi nakilala na kita eh. Pero hindi ako extrovert talaga. Oo. Si Kate. Maykawa. Maykawa. Oo. Yun na lang talaga. Minsan lang may topak yan, pero alam ko, Grabe yan. naturally, extrovert na siyang Totoo. tao. Extrovert. Hindi kasi ako extrovert. Mm-mm. Ambivert ako. Same. Di ba? Alam mo yan. You know me so well. Oh, So- sinong pinaka-introvert at extrovert for you? Siguro sa akin, sa pinaka-introvert for me. Ang pinaka-introvert for me si SJ. Bakit? Medyo ko dun. Kasi Introvert. si SJ kasi, before mo siya makausap, parang kailangan mo muna siya maging close. Mhm. Na parang makikipag-hi, hello siya, pero nandun siya sa part na alam niya kung sino lang yung sasamahan niya, kung sino lang yung lalapitan niya, kung sino lang yung pagsasabihin niya na anything. Go. Yung pinaka-extrovert naman for me, I would say, Julian? tigilan mo talaga. Hindi si Kate medyo sa akin, hindi eh. Si Sino? Jemai. Ay, oo nga, Jemai. no, tama. Si Jemai. Tama, Sobrang tama. extrovert ni Jemai na to the point Tama, na, tama. Oh, alam yan, mo lumalapit na siya. Lumalapit siya. Oh. Na parang to the point na parang kahit hindi mo siya close, magpipiling close siya sa'yo. Yung gano'n. Ay, FC, ganun? Oo, gano'n. Tingnan mo. Tingnan mo, feeling close agad sa mga bago, di Diba? ba? Diba? May point. Pero, ang good thing sa kanya kasi, kahit ganon, nagiging close niya yung mga tao na parang nakikipag-socialize siya in life na parang kahit bago siya, hindi niya pinaparamdam na, uy, parang close na tayo na kahit matagal na, kahit bago ka pa lang dito. Okay, Kaya gets. for me, extrovert siya. For me, si Jemai talaga. Kasi ibang content creator, makikita mo, mood, parang medyo ambivert. Halos eh. Si Julian kanina nagtatanong sa akin kung present ba or before. Bakit before ba? Meron ka bang mas kilala na mas introvert or extrovert yung mga past seasons? May mga Oo. dumaan na dito sa FNC na talaga. Sino for you? Totoo. Medyo curious ako. Sino mga living pinaka-intro? proof sila na introvert pero they were able to surpass and perform. Yes. Like, sige. Cody. Oo. Cody, yeah. Nakapag-execute pa rin siya ng good performance true. kahit introvert siya. Hi Cody, kanonood ka man dyan. Yes, Hello. Godoy. Tapos sa akin naman ang pinaka-extrovert, lagi lang siyang lutang pero hindi, si Ranzel. Ranjal na. Lagi lang siyang sabaw pero Oo. grabe din yung pakikipag-social niya to the point na kahit hindi niya close yung kausap. Oo. Ganon. Kaya, I miss si Ranzel. Siya yung parang dumaan sa FNC na. With that, yung sinabi nyo kanina na kagaya ni Cody na dating introvert as naging extrovert, do you guys believe na yung personality na to can change? Yes. Like, Yes. kunwari introvert ka, pwede ka Yes, mag-extrovert. yes. Extrovert, Yes. Ang introvert. dami ng ganyan sa atin career from talk pala. Sige nga, paano nangyayari yun? And what are the instances na pwedeng mangyari yun na mag-iba yung personality mo? Siguro, reason bakit sa mga kasama. Mhm. Na parang, Okay. na parang tinutulungan sila umalis sa comfort zone nila. Yeah. Like Anya. Anya is Yeah. super Introvert. introvert. Pero because of Amber, sila Mm-hmm. Shelly, yung Ubu fam nila. yung- ETT. Diba? ETT. yes. Yung mga show and anything. Nandyan yung mga parang May point, may supporting factor na para makaalis sila sa comfort zone nila pagiging introvert nila. Yes. Na to the point now, si Anya, ang galing ng makipag-socialize, na parang hindi mo na ma-feel sa kanya na iiya siya. Nandun pa rin yung shyness sa kanya, pero lagi niya pa rin ginagawa yung best niya para makipag-socialize sa ibang tao. I agree. yeah, Actually, point. may mga ganun, di ba? From introvert, eventually magjo-jump into extrovert. Meron din namang mga extrovert, unexpectedly, Naging magiging introvert. Oo. Yeah, point. Bakit kaya, yun, medyo curious ako, pero may naisip akong yung reason kung Ako bakit rin ka may magiging introvert from being extrovert. Ako, feeling ko one of the reasons why is because yung mga past circle mo before. Maybe because, nadala ka na I showed my real authentic self with these people. And then tapos parang at the end of the day, parang iba pala yung tingin nila sa'yo, tapos na-judge ka na pala. Tapos to the point na, di ba? To the point na parang napagod ka na I'll show my authentic self na naman, tas ganito, ganyan. Tapos hindi naman yung maging ending. So parang pipiliin mo na lang na, I'll just keep myself in my own space. Yeah. So, Diba? ibig Na parang, sabihin, kesa i-share ko pa yung sarili ko, tapos yung ending is just the same thing lang din. so would you say, Kuya Rai, before, since you showed your,
authentic self ng buong buo. This time parang before showing your authentic self, may konting mga reservations ka Yes, pa. exactly. Oh. Which is true for me. Na parang ako kasi, since season 2, naging ano ako, parang naging open ako kung ano talaga yung personality ko in life. Na parang to the point, alam mo yun, na parang minsan napagbibintangan ka, minsan nadja-judge ka na ikaw yung gumagawa ng ganito and anything. Kasi ako yung tipo before talaga na walang pake. Na parang, yes, friend kita ako, may sasabihin ka sa akin lang, pero I never share it to anyone, lalo na pag private. Ganun. Tapos, pag may mga issue, iniisip nila ako kasi tahimik daw ako, ganito, ganyan, and anything. Pero in the end naman, malalaman din nilang hindi ako. So, nagsasorry sila. Pero yung mga ganong instances na nangyayari sa in life is one of the reason bakit medyo parang nag-move backward ako when it comes making a friendship circle sa ibang tao. Especially now. Especially Yes. now in this era na parang sa akin, kung tatanungin ako who's my real friends na close, Julian, Kate M. Sino pa ba? Parang as a CC yun lang. Yeah. Yung parang masasabihan ko talaga na, Julian, gito ganyan, Kate, gito ganyan. Yan. Si Kate Caberden. Ayan. Pero the rest, hindi na. Ay, Diba? may magandang Pero, makukuha ko dito. pero ganun talaga no. Sometimes you have friends or alam mo yun, mga taong importante sa atin na before ganito. Tapos after, alam mo yun, parang yung minsan isipin mo, Nagka-trauma na ako. last year lang ibang-iba tayo. Tapos ngayon ganito Sobra. na doon. Kuya Ray, parang ako sanay ako na parang close ko lahat. Yeah. Yung napagkakantuhan ko lahat, ganito, ganyan, and anything. Pero ngayon parang ako na lang nagiging open for them. Pero I'm not open for them na marinig yung side ng life ko. Ganon. So parang, kasi ano na parang nagput ako ng boundaries not because ayoko. Sobrang iniingatan ko lang yung nararamdaman ko. Na Tama parang ayoko na ulit, may setting anxiety, separation anxiety ako. So Gets. ayoko nang maulit-ulit kasi big trauma for me. So talagang cliche man siya pakinggan, pero as we grow older, yung circle gets smaller. Yes, totoo yun. Pero Totoo yun. pero okay lang yun Mas kasi okay siya. ako whenever, kasi syempre whenever we lose people, minsan nakakalungkot. Pero ako, at this point, whenever I lose people, I actually thank God. I feel like it's a blessing in disguise. Yes. Kasi you only keep a certain amount of people, which is, pero malalaman mo na isa na talaga yung mga genuine Totoo. sa'yo, diba? Totoo. Kaya, ano yun, whenever you lose people, guys, blessing yun. Kasi, whenever you lose people, it was removed by God Yes. into your life. Kasi Because siguro may naririnig si Lord God saw, hear things that you didn't see and hear Right. it. Na parang kahit hindi mo na parang nire-remove ni Lord yung ibang tao in life natin na parang hindi natin alam kung bakit. Siguro sa mga kadailanan may naririnig si Lord na hindi mo alam na pinag-uusapan ka. At saka dagdag ko na lang din na dahil nga ni-remove yun ni God, I feel like He made that experience just for you para matutunan mo yung lesson na yun. Yes. Kasi saka ako talagang ako thankful talaga ako tuwing may nangyari. Hindi lang sa tao. Sorry ako medyo out of topic, pero even opportunities or mga nangyari sa iyo minsan. Kasi pag kunwari may nawala sa akin na isang bagay, kunwari lang something material or let's say an opportunity nawala sa akin. Thankful ako nun kasi I know for a fact na may kapalit siya. Kasi laging yung tatandaan. You cannot add something in your life if you won't if wala kang ibabawas. Yes, Di totoo ba? yun. Di ba Narinig ko yun, totoo kunwari 100, di ba? 100 complete na yan eh. So wala ka nang pwedeng ipasok yan kasi 100 na nga yan eh. Di So ba? you have room. Yes. Now, if you will lose like 10, it might be friends, it might be opportunity, it might be whatever. Now, sabi mo nga, you're going to have room to gain something else. Di ba? Kasi kung nandun yun na siya talaga, walang growth, walang something, di ba? So, ako talaga, whenever I lose anyone or something, medyo syempre sa una malungkot ka, di ba? Na parang bakit ganito ganyan. Pero sa dulo nun, mapapaano ka, this is a blessing in disguise. This is meant to happen. Pero sometimes kasi, yung difficult part dun is yung struggle na may papasok ba? May something ba na mag-fulfill sa akin to surpass this challenge na, may nawala sa akin, di ba? That's confusing. Ako, I start this year, siguro share ko lang, may mantra ko in life. After everything I experienced from the past years, sabi ko, this year, lagi kong tatandaan na pag merong inalis si Lord,
meron siyang ipapalit na mas maganda. Always. Yeah. Na, at lagi kong tatandaan na hindi kasi pwede maglagay na mas more blessings si Lord kung wala akong room for it. Yes, Diba? exactly. So, kaya medyo painful or medyo masakit, pero lagi natin, let's look forward for the better. Yes. Actually, maganda nga yun eh. Sabi nga ni Kuya Ryan kanina, blessing in disguise. Kasi isipin mo hindi mo na nga inasahan na mawawala tong bagay or tao or opportunity. Pero you didn't mean even to replace those things. Yeah. Pero darating yung replacements nun. Yes. Diba? Totoo. Ako, sobrang daming talagang time na nangyari sa akin yan. And yan, kung nawalan man kayo ng something opportunity or whatsoever, guys, mamaya meron kaming offer sa inyo na new opportunity Opportunity na for you all guys of you. might be interested in. Yes, totoo. Kaya tapusin nyo tong live na to. Hanggang dulo. Later, we will introduce it to you guys. So, Siguro ang masasabi ko na lang dito guys, this opportunity is going to be life-changing. Yes, Yes. exactly. Very life-changing na hindi mo kakalaing ito na pala Yes. yung opportunity iniintay ko na matagal na. May nawala man sa inyo, may papalit at Palit naman. papalit. Yes. Yan. And going back, balik tayo din sa pinag-usapan natin kanina. No? Regarding naman sa ipinag-usapan natin kanina, yung ambivert. What is ambivert ba? Okay. Ako yung ambivert, ito yung pinagsamang introvert pati extrovert for me. So it's in the middle. Yun, na parang may part na medyo extrovert ka, may part na medyo introvert ka, ganun. For me, na parang balance ka lang sa pagiging introvert pati extrovert. So for me, that's the ambivert for me. Tama ba si Zaira? Tama, actually, ngayon ko lang, recently ko lang din, parang last year ko lang nalaman na, ay okay, akala ko there's just between introvert and extrovert. How do I classify myself if I have the best of both worlds? Wow, best of both worlds. Meron pala tayong tinatawag na ambiverts, which is, for me, ito yung mga taong sobrang versatile, adaptive, kasi, hindi naman, ina-assume ko na lang to, this is very selective and subjective, pero they found the right balance. 'Di ba? Alam nila kung paano nila ito turn on yung charm, and at the same time, yung they're setting the boundaries. 'Di ba? Yeah, Yun ang maganda. Yeah. Ambivert. Kayo ba, Julian and Zai, anong tingin niyo sa sarili niyo? Are you guys introvert, extrovert, or ambivert? Sabihin natin, kaya tayo mag-best friend. Ambivert. Ambivert Same. kami Ako siya, po. ambivert. Ambivert. Diba tatlo pala Ambivert. tayo? Sige, Kasi go. masasabi kong ambivert ako na because dahil gusto ko lang. Kasi may time na to na sobrang jolly ako. Yes, jolly, content with all and on. Tapos after ko magtrabaho, gigilid ako mag-isa. Mag-edit lang ako. Wala akong pinapasin na tao. Tapos after ko mag-work, socialize na ulit ako sa tao. So parang, alam mo yun, balance ako in life. Parang arte naman nun. Parang balance ako in life na to the point na alam ko kung kailan ako makikisama at kung Yes. kailan yung solo time ko. Na never ko nalilimutan mag-self-time kahit meron akong trabaho. Yes, Tama. that is good. That is right. Yeah. How about you, Julian? Ako kasi parang parang once nag-start na yung work na kailangan necessarily turn on mo na yung charm mo. Okay, marami na akong masasabi. Hosting, okay, give it. Sasabihin ko na lahat naman kailangan ko sabihin. Actually, yun yung mga hindi in-expect sa akin ng, sabihin na natin ng staff natin dito, ng prod, ng directors, na, ay, kaya pala magsalita ni Julian. And then once na nag-turn off yung camera, makikita nyo na lang, nasa sulok si Julian mag-isa. Yeah. Na para makita siya nagagata lang. Ganon. Kaya nga best friend kami, same vibes kami na same vibe. Ikaw, Kuya Ryan. Actually, wait lang, Kuya Ryan, before ka magsalita. Nung bagong pasok ko lang sa Daos of Collab, kung ano impression ko sa'yo, yun talaga impression ko. Yun, na-meet mo yung expectation ko. Pero as time goes by, napapansin ko, nagkakaroon ng shift every season. You're a different version of Kuya Ryan. Totoo. Sa season 3, season 4, season 5. Totoo yan, So, okay, ang galing. May, nag-iiba or sadyang ganito talaga kapag tumatanda tayo, nag-iiba tayo. Ay, hindi. Grabe kaya kaya Hindi, sabihin mo hindi. lang. Kahit ako na ba nakita ko. Kaya katabi ko to. Hindi, okay lang. Kahit ako tumatanda. Ako actually before the House of Collab, ang tingin ko sa sarili ko, alam ko sa sarili ko na extrovert ako. Kasi alam mo na I have so many friends, party, Lalo na yung mga events, content mo, Kuya Rai, sobrang extrovert mo doon. Kaya sabi ko, extrovert ako. Tapos nung mag-start yung House of Collab, doon ko na-realize na, sabi ko, shit, hindi pala ako sanay ng, nasanay pala ako ng mag-isa palagi. Yung work ko before, pumunta ako sa ibang bansa for work and business, lagi ako mag-isa. Even traveling alone, kung papansin ninyo, lagi ako kumakain mag-isa. Natutulog ako lagi mag-isa. Sa bahay, sa condo, lagi ako mag-isa. Tapos sa contents ko, hindi naman ako naipag-collab before the House of Collab. So doon ko na-realize, sabi ko, introvert pala ako. Sabi ko, akala ko before, extrovert ako. Sabi ko, introvert pala ako. To the point na nung mag-start yung House of Collab,
ang worry ko is kung paano ako makatulog. Kasi nasanay nga ako mag-isa, tapos meron akong insomnia. So, tuwing pag may narinig lang konting ingay, hindi na ako nakatulog. Yun yung isa kong problem nun. Kaya sabi ko, feeling ko introvert pala ako. Tapos ngayon, na-realize ko na hindi pala. That I'm actually an ambivert pala. Kasi I know how to adjust kasi syempre I don't have a choice. Even although I don't have a choice, I learned rin sa sarili ko na actually to enjoy and to love what I'm doing, which is, knowing you guys, yung personalities nyo, yung mga stories nyo. Doon ko na-realize na ambivert pala ako. Tapos, it's just that, there are times, sabi nga ni Zai kanina, importante yung quality time mo para sa sarili mo. So, lagi ako, mapapansin nyo, kahit na ganun ako, marami pa rin akong time sa araw na magiging mag-isa lang ako. Tapos Nasa gym lang, nasa oh, room yung lang. ganun lang, parang may mag-iisip ako na something ganyan, or siguro yun yung time ko para sa sarili ko, kumausap ng mga tao na dapat kong kausapin na wala sa loob ng mansion. Ganun yung, so naisip ko, sabi ko, ay, ambivert pala ako. Kasi this is what I believe. Focus nga dito. Joke. Focus. Focus kay Kuya Ryan. Focus. Na-realize ko na sobrang konting tao lang ang introvert talaga. Hear me out Sobrang konting tao lang ang introvert talaga. Hindi sila ganong karami. You're comparing yourself to being an introvert, but actually you're not an introvert. You just love the peace. Napagkakamali mo yung pagiging introvert mo sa you just want to have peace. You know why? Whenever you're around people that you're comfortable with, nagiging extrovert ka. Diba? So Actually, kasi yes. meaning to say, hindi ka introvert, you just love the peace. So whenever you're with kahit 100 tao yan, lahat yan, komportable ka, you will be an extrovert to those 100 people. Ang galing. Diba? Oo So, nga. para sa akin, there's no such thing, or sobrang konti lang talaga ng mga introvert na tao. It's just that, hindi lang ka lang komportable sa mga nakapaligid sa'yo. Totoo. Oh, actually, parang the same applies sa extrovert. Kahit na nandun ka sa komportableng tao na maiingay, kapag ka kunyari, na bad trip ka, hindi mo gustong tao na to, parang interrupted na yung energy mo. Totoo, diba? yeah. Oo. Well, ano nga yan, no? Parang may ganung, yung parang salungot ng energy mo, no? Minsan, minsan itong taon to, wala namang ginagawang anything, wala namang, pero, ba't ganun, Uy, parang totoo yan dito. may nararamdaman kang, something, di ba? Parang yung energy nyo lang, hindi lang talaga pasok. Okay. Dito papasok yung sinasabi nila. Parang you found your people. Kasi dito tinetest yung compatibility nyo. Yes. Bilang as friends, relationships man yan, or friendships. Ganon. Which is true. For me kasi ang hirap, mahirap yun pag hindi mo pa alam kung nasan kang phase ng life mo. Na parang hindi mo alam kung introvert, extrovert, o ambivert ka ba. Pero as the time goes by, lumalaki na tayo or tumatanda na tayo, mafe-feel mo kung ano ka ba talaga. Kasi pag medyo bata-bata ka pa, nandyan pa yung changes mo sa friendship, sa gusto sa buhay, na gusto mong gawin and anything. Pero pag medyo ganito, na parang dumating na kayo sa 20s nyo, same goes with me, doon ko nalaman talagang ambivert ako. Kasi doon ko nakita na parang, ewan ko, parang minsan ayoko sa tao. Tapos minsan, okay naman ako pero may limit lang yung energy ko for those people. Tapos meron naman na kahit alam kong gano'n yung energy ko, tapos pag iba na yung kaharap ko, iba yung energy ko naman bigla. So yung gano'n na parang, nababalance mo in self yung kung ano yung gusto mong ipakita sa isang tao. Okay, noted on that. Paano nyo na-accept yung personality yun? How did it affected yung mga success nyo sa buhay? Or can you cite some personal examples ng, ng may mga na-achieve kayo sa buhay while using or while embracing your personality? Ako siguro ang masasabi ko dyan, at first, introvert ako. Lalo na yung pagpasok ko dito. Hindi ko makakalimutan sinabi mo sa akin, Kuya Ryan. naalala ko mayayain si Julian. Nung bagong pasok ako na, Naalala ko yun. nag-hold back kasi ako that time. Ngayon, nung ginamit ko yung boses ko, okay, maraming opportunities na pumasok sa akin. May mga nagbubuk sa akin na, ay, okay, sige, gusto ko siya, ganun. One thing I learned about this brackets of personality is that you acquire them. It's just that face these opportunities na magro-grow sa'yo. Kasi when you don't, dito mo na malalaman na parang hindi mo nakikilala yung sarili mo. My point. Ang last say ko na lang dito is, if you're an ambivert, you found your right balance. Okay. Ngayon, hindi ko sinasabing hindi pa nila nahanap ng introvert at extrovert. Pero yung upper hand is yung ambivert. Kasi alam nila kung paano nila isi-set yung boundaries, pero at the same time, alam nila kung kailan nila gagamitin yung energy. Yes. Which is true. For me naman sa
Siguro sa pagiging success in life ko, first, siguro naging success ako nung season 2 being an extrovert. Pero naging successful ako nung season 4 because of being ambivert. Kasi nung season 2, bago eh. Bago lang. Starting pa lang. So Kailangan. you need to be talaga extrovert in all. Pakita mo yung sarili mo. Parang yung sinasabi ng ipakita mo yung kung sino ka, gano'n. Tama. Kung paano ka pa makipag-socialize, anong talent mo, anong kaya mong gawin in life, anong ginagawa mong content, bakit ka kailangan suportahan ng tao. You need to be extrovert kasi kailangan mapansin ka ng tao eh. Pero, nung season 4, why I was saying na parang naging successful ako doon kasi being ambivert, kasi na-balance ko yung pakikipag-socialize ko sa lahat ng tao. Kasi nung season 4, hindi naman siya same as past season eh. It's about being matatag. Not just by mentally, physically rin din talaga. Yes. So, binalance ko yung time ko na parang ano yung energy kong ibibigay sa taong to, anong ibibigay kong time pag ganito lang ako, and saan ko gagamitin saan ko gagamitin ng 100% yung energy ko. You have a point, you have a point. Sa akin naman, success ko sa buhay, yun nga, yung going back kanina, start tayo dun sa pagiging, when I was still in real estate. Kasi before I was, sabi ko nga medyo pagka-introvert, nasanay ako mag-isa lang ako. I don't have to talk to anyone. I just have to talk to my clients. But then again, I accepted the fact na if I want to double down or triple down or times 10 yung success na meron ako, I need other people. Kasi kung yung speed ko, let's say, is eto, mas mabilis ako kung times 10 yung di ba, yung gagawin ko. In which, with that, I need to build a team. Yes. Di ba? Which, just like here in the House of Collab, most of the time, nagli-lead talaga ako. So, kung leader ka, hindi ka pwedeng maging introvert. Di ba? So, kailangan, you need to be relatable to other people. Di ba? And you need to train them, you need to teach them, ganito. So, you really have to share yourself sa kanila and hindi mo pwedeng gawin yan kung introvert ka, di ba? So, kagaya nung story na binigay ko kanina, so, that's what I did talaga na, hindi nang pinilat, pero, I learned how to accept and how to enjoy and how to love what I'm doing. Kaya yun, yung personality ko, na-embrace ko na yung pagiging ambivert ko. And in which, guys, yung offer namin sa inyo, guys, meron kaming, we have opportunity that we want to share to you guys. Yes. Yes. I think Ayan. opportunity na parang you don't need na i-classify kung ano yung kailangan mong gawin. Yes. Na parang, hala, introvert ako, hindi ko ito magagawa. Yes. Ay, extrovert ako, hindi ko ito magagawa. Ay, ambivert ako, hindi ko ito magagawa. Kahit ano bang personality in type Yes. mo, basta meron ka lang extra time to do this kind of business, masasabi Yes. ko talagang life-changing ang mabibigay nila sa inyo. Yes. Kaya naman, guys, kung gusto nyo malaman kung ano to, guys, just click the Yeah. form lang din na nandyan. Yes. At sagutan nyo lang sila and pumili lang kayo kung sino yung gusto nyong kausap. And at the Yes. same time, Yes. ibibigay namin sa inyo yung platform and opportunity na pwedeng magpabago sa buhay. Yes. Tama. Or anin yung link na nandyan, or you can message me, Zaira or Julian. Yes. Para at least ma-explain namin sa inyo more and mas ma-expound namin sa inyo. Kasi medyo kulang yung oras dito Yes. para ma-explain namin sa Totoo. inyo. Oo. And we can actually present it to you ng Casual. individual. Oh. Yes, kung gusto mo meet, parang meet and greet na Yeah, to. oo, pwede na parang namin kayong meet din date personally. parang date tayo, labas tayo sa ganito, tapos Yes. pag-usapan lang natin business. Tama. Diba? Ang masasabi namin dito is, wala tong pinipiling tao. Yes. Lahat pwede dito. Yan. Tama. Mapabata, matanda, estudyante, di ba? So, for me talaga guys, yan. Message nyo lang kami, IG ko, Zaira D. Sibasco. At Diary of of Dawn. Dawn. And I am Ryan Tanada. Tanyada. Yan. Kaya naman guys, don't forget to follow our Talk That Life account every day dahil Yes. meron tayo dyan per ganap every weekdays. Yes. And malapit na mag-open yung season 7, guys. Yes. By March, antayin nyo. Kung anong date na lang magsisimula ang season Yes. 7. Kaya naman guys, kung meron kayong mga gustong content creator na bumalik from the past cycle 1 and cycle 2 is pwede na kayong mag-comment down below kung sino mga gusto ng content creators na pumasok. And this might be this might be the biggest season ever kasi Biggest season. kasi hindi natin alam, baka sa TikTok nyo na kami makita. Yeah! Baka sa TikTok na kami mag 24/7, di ba? Diba? O malay nyo, baka umalis na kami sa TikTok.
Oh. Uy! Baliktad. Ganon. Baliktad hindi. Kasi ako alam ko na binibisita nyo pa kami sa ibang platform Yes, before, totoo. di ba? Para Na lang parang makitaan nyo kami. Na kahit naka-season break, sumisilip-silip. para naman. Malay mo this time, baka hindi nyo na kailangan lumabas pa ng TikTok. Oh. Baka Yes, dito na, kasi baka ito baka na, dito na kayo ang mismo. maging 247 natin. Kaya naman guys, don't forget to follow talaga netong Talk That Live. Ayun. New account natin yan guys dito sa TikTok. And guys, syempre huwag nyo naman din kalimutan na i-follow ang ating mga social media accounts sa Facebook, Instagram, and YouTube. The House of Collab and Fairfax Network channel. And with So, that being said, Oo, ayan guys. So, Thank you for listening and watching our podcast. Always remember that opportunities come to pass. not to pause. So, grab them now. Message nyo kami guys. Message Yes, me, guys, Julian, message- and Zaira. Yes, guys, message us on IG if you guys want to hear our opportunities. Bye-bye, everyone. Bye, guys.